Sakit pa sa break up. Ay! Ang lakas ng hangin! Ang bulaklak natin! Parang may forecast na maglalalakas ng hangin tsaka uulan ngayong ngayong weekends pa naman. Nakakainis kung kailan may bala kaming pasyal, mag road trip. At yung mga bulaklak namin, ako ipapasok ko na nga. Napapawid eh. Napakalakas ng hangin. Mami, kailangan natin ng basahan. Kailangan natin ng basahan. Medyo basa yung ilalim niya. Kasi dinilig ko kanina. Hindi pa ba natagas? Kasi nakapatong siya sa ano eh. Ano kaya mapaglagyan? Ano na lang pala? Yung dyaryo. Dyaryo na lang. At ipapasok ko muna. So ito yung binili naming bulaklak nung nakaraan. Kaso, ang sabi, kapag ka sobrang lamig, posibleng masira siya kapag ka yung mga nagsisiro. So far wala namang zero. Kaya nga lang, syempre iniingatan na rin namin. Sayang naman ang bili, di ba? Kaya kahit na mga positive 6 ang gabi, pinapasok na rin namin kahit dito lang. Yan, dito lang. Napasok na lang namin para at least, di ba? Hindi naman masayang. Sayang naman eh, ang ganda, di ba? It's normal to wonder about things. At the right time to start a business. To buy a house. Start a family. At ngayon, ang Because it's never the right time. napapagkabisihan namin dito, What we want. yung pag-ayos ng mga garden, yung mga tanim. Kasi nga, nung last weekend nga, di ba, kung bumili kami ng mga halaman, konting halaman lang naman. Kami hindi mga magagaling sa halaman eh. Kaya nakakatakot bumili rin ng marami, tapos baka mamaya mo mamatay lang, di ba? Pero nakakatuwa kapag pag nakikita nyo ang ganda ng mga halaman. Yan. Lalo na yung mga yung mga bulaklakan. Tapos nung last fall, 'di ba, may tinanim nga ako na tulips diyan sa bakod namin. Ngayon bumubulaklak na, ang ganda. Ito yung ilan sa mga binili namin eh. Yan. Kamatis, dalawa. Itong mga lettuce. Dapat itatanim ko na kasi naayos na namin yung plot na namin ni Jeron. Ang problema, may forecast nga ngayong darating na weekends na parang malakas na hangin. Hindi namin alam kung mag-uulan or magkakaroon pa ng frost or babagsak pa ang yelo. Hindi namin sigurado. Kaya sabi ko, palipasin na lang muna namin tong long weekend. Saka namin ito itanim. And kapag ginugol mo rin kasi, yun din ang sinasabi dito sa Calgary na usually talagang nagiging active sa pagtatanim ng mga ganito yung mga tao dito after ng May long weekend. So yun yung Victoria Day na ngayong darating na na week holiday yun. So after noon, doon nagiging mas lalong active mag-garden yung mga tao, ganyan. Pero ngayon pala, kahit pumunta kayo sa Home Depot, pumunta kayo sa Costco, o sa mga nursery dyan, napakadami na nang bumibili ng mga halaman. Ang dami na. Yan. So ito, after ng long weekend, ibabaon ko na to. Ayan o. Nakakatuwa o. Sa atin, ang tawag dyan, amarillo lang yan eh. Amarillo, di ba? Pero ang ganda, iba-ibang kulay eh. So, ano namin yan. Maliliit kasi siya, ayan o. Ayan o. Mura lang siya pag binili mo siya ng maliliit na ganyan, na maramihan. Nakakatuwa, ang liit pa, pero bumubulaklak na, no? Sa Pilipinas kasi ang alam ko dati, yung mga amarillo namin, lumalaki ng mga kaganyan, saka bumubulaklak. Tapos yung kamatis na binili namin, may bunga na. Kaya hindi ko mailabas eh, kagaya ngayon, sobrang lakas ng hangin. Manlalagas lang yung mga bunga niyan. Ayan o. Ayan o. Yung mga bunga na o. Ayan o. Kailangan gamitan ng daya eh. Kailangan pag bumili ka, malaki na. Kasi nga, ang mahirap dito, hindi ka naman pwede magpasibol sa sa plat ng mga galing sa buto. Dahil kailan pa yan lalaki. Hanggang ngayon nga, tingnan nyo, sa ibang lugar, nag-i-snow pa rin. So, kumbaga kung tutuusin, napakaigsi kasi ng namin dito, ng mga planting season, mga ganyan, pag-garden. Maigsi lang. Kaya dapat pag bumili ka ng halaman, yung may sibol na or yung malaki na. Papakita ko sa inyo yung aming yung aming tulips na itinanim ko.
So ayan, bukod pa sa mga pagtatanim-tanim, ayan, tinatry namin ni Jeron na aralin kung paano ba mag-maintain ng lawn. Kasi kung titingnan nyo yung aming damuhan, hindi kagandahan, no? Gusto sana namin yung maging maganda. Kaya lang, marami rin palang kailangan gawin. May mga aeration pa. Ito yung dalawang puno ng tulips na nahuhuli, oh. Pero bubuka na rin kasi ayan yung buko niya, oh. Ayan na, oh. Ito, napakaganda, oh, guys. Yan palang ganyan, kapag ka umaga, bumubuka. Ilang araw na to, siguro mga 4 days o 5 days na yan na merong bulaklak. Pag umaga siya ay bumubuka, pag hapon, umiikom siya ulit. Ayan, no? Bubuka ang bulaklak, sasara ang bulaklak. Ayan, no? Umiikom siya dahil hapon na. Actually, gabi na eh. Tapos ito, inayos namin to. Nilagyan namin ng topsoil, hinaluan namin. Tapos dito ko itatanim yung mga kamatis at saka yung ano, yung mga lettuce. Ilang piraso lang naman yun. So para lang magamit ito. Yan naman na kasi hindi namin ginawa, kundi nung lumipat kami meron na yan. So inayos lang namin, hinaluan ng konting matabang lupa, tapos tinanggalan namin ng bato. Ewan ko ba bakit napakaraming graba. Sobrang daming graba. Ito naman yung puno na binunot ko sa labas. Itinanim ko sa paso. Naawa kasi ako kung itatapon ko lang. Hindi ko alam kung anong klaseng puno yan. Mukhang hindi naman siya fruit bearing tree. Parang yung mga ano lang, yung mga ornamental lang ba. Parang mga ganyan lang. Katulad yata yun nung ano, yung mga nandun sa kalsada. Ayun, no? So yun, may napagsabi sa akin, parang yun nga daw katulad yata yun sa kalsada. Ito ay, itong pine tree na to, binunot ko rin. Kaso mukhang mamamatay naman, no? Pero itinulso ko rin siya sa paso kasi sabi ko, kung mabubuhay siya, edi parang Christmas tree. Ganyan. Pag lumaki-laki pa siya ng konti, edi lagyan ng Christmas light ng mga design. Pwedeng ilagay doon sa ano, sa front door. Pero hindi ko alam kung mabubuhay siya. Nanginayang lang kasi ako, ayaw ko kasi ng may puno doon sa harap. Gusto ko yung ganun na yung harapan namin, yung parang ano lang, open lang. Mas okay pa sa akin yung ganun. Ayan, oh. Tingnan nyo, ha. Ito yung sa kapitbahay namin. Kita nyo yung damo niya, kit-kit, di ba? Yung kumbaga parang walang masyadong spot. Meron din, pero hindi kasino. Ayan, oh. At ang mapapansin nyo, wala siyang weeds. Wala siyang weeds. Hindi kagaya ng sa amin. Ito na nga inaabot ng kamay ko. Pumutok na kasi kanina, ayan, oh. Sakit. Ayan. Kasi kanina pinilit kong mabunot ng mabunot yung malalaking dandelion, lalo na yung mga bumubulaklak na. Pero kung titingnan nyo, ang dami pa rin, di ba? Kaya hanggat maaari sana, ayaw kong gumamit ng mga chemical. Ang gusto ko sana natural. Kaso ito, pinagbunutan ko. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo kung gaano karami ang nakalbo dahil sa pagbubunot ko ng ano. Yan, oh. Yan, oh. So nakalbo dahil ang lalaki ng mga binunot kong damo. Yun ang natira ko yung gitna. Inuuna ko to kanina, kami ni Jeron, kasi nga bulaklakan na. Parang ayun, oh, parang doon. Ayan, oh. Ayan, napakadami, oh. Yan, hindi na yan kaya ng bunot-bunot. Pagka ganyan nakadami dandelion, eh, dudugo na kamay mo, hindi yung pa nabubunot lahat yan, eh. Dito na nga lang, eh. Sabi ko kaya ng bunutin kasi maliit lang naman ang aming lawn. Pero hindi din biro, ah. Ayun, yung gitna na yun na lang ang aking pag-iinaman sa mga susunod na araw. At ang ginawa ko, binasa ko ulit yung lupa after kong bunutin. Tapos yung mga butas, binudburan ko ng mga seeds ng damo. Kasi meron ako nabiling seeds sa Dalarama. Nakailang beses na akong nagtry na maghasik noon, pero nagtataka ako hindi sumisibol. Hindi ko alam kung anong maling ginagawa ko. So ang ginawa ko yan, di ba butas-butas nga siya, siniksik ko dyan sa butas. Yung mga buto. Hindi ako marunong talaga. Totoo lang, first time ko naman na mag-ano ng ganito, mag-maintain ng gantong damuhan. Hindi naman kami marunong. Kaya ano, ayaw ko naman magbayad, no? Sayang naman ang bayad niyan. Titingnan ko muna, research na lang muna kung paano, baka sakali maayos ko pa to. At saka ang tingin ko kasi kaya gantong kasamanan nito dahil napabayaan na rin to ng dating may-ari. Tingin ko hindi siya nadidilig.
Ayan, yan po yun, yun naman yung iba sa mga halaman na binili ko. At ano yan, perennial yan. Yan, yan ang mga ilan sa nabili namin. Ito yung sa bumubulaklak eh, oh. Ganyan ang itsura eh. Yan, bumubulaklak daw siyang ganyan. Tapos itong mga iba na to, parang kung sa kwan eh, malambot ang puno niya eh. Malambot ang pagkapuno eh. Ayan oh. Ang mga nabili ko yan doon sa nursery sa Beaver Dam Nursery sa Okotoks. Yan yung mga ilan sa binili namin. So sabi ko lalagay ko dyan. Pero hindi ko pinuno or hindi ko dinamihan kasi ang gusto kong sanang ilagay dito yung mga may maraming bulaklak. So siguro kahit next year na lang, hindi naman kasi mamamatay ang mga yan eh. Next year, sa mga susunod, ay maglalagay ako ng kahit yung mga seasonal lang na bulaklak. Yung kagaya ng sinasabit, ay natanggal ko na pala. Yung kagaya ng sinasabit ba ng mga bulaklakan, yung mga petunias. Ang gagawin ko siguro next time is bibili na lang ako ng maliliit. Tapos itatanim ko dyan ng marami. Para alam mo yun, pag sa spring and summer, pag nag-bloom siya, mapupuno to. Tapos mababa lang siya, hindi yung ito kasi hindi ko alam, parang tumataas yata ito ng 20 inches eh. So medyo mataas. Kaya hindi ko nilagyan dito sa bandang tapat ng bintana. Medyo inilagay ko lang siya sa side. Dito gusto ko talaga yung may bulaklak. Pero sa ngayon, ang ilalagay ko na lang dyan yung marigold. Yung marigold na lang ay pampupuno ko dyan for now. So yun, experiment. Nakakatawa, nakakalibang din eh. Nakakakalibang, bukod sa nakakasakit. Bukod sa ganyan, nakakapaltos. Pero nakakalibang din ang kutkot ng ganyan, ng mga harapan, likuran. Nakakatuwa din. So ngayon, naghahanap ako ng lawn mower at saka ng grass trimmer. Kasi sa ngayon, kita nyo, lumalago na. Yung kapitbahay ko nakapag-cut na yan. Kami hindi pa. Kailangan ko na yung, ayan oh, ang hahaba na oh. Kailangan ko na yung malinis. Pero naghahanap ako sa marketplace, mami-make up na lang ako ng mga luma. Kasi ayoko nang bumili ng mga bagong lawn mower, lalo na yung malalaki. Kasi maliit naman nga lang yung aming lawn. Diba? Maliit lang naman siya. Kaya pwede na yung kahit yung ditulak lang eh. Ano bang tawag sa ganun? Yung push lawn mower, yung reel lawn mower, yung ganun. Pwede na sa akin yung ganun. Tapos grass trimmer para sa mga gilid, para sa mga edging, ganyan. Yun, ang hinahanap ko sa marketplace ngayon. May mga nakikita na ako eh. Meron mabibili mo ng mga 40. Nag-aabang pa ako ng mas mura na makukuha. At malapit lang dito na mapipick up. Tapos yun, pag nabili ako ng lawn mower at saka ng grass trimmer, ayos na ako. Goods na ako kasi may mga nakuha akong kalaykay, tsaka mga pala, tsaka mga panghukay kay Kuya Steve tsaka kay Ate Bino. So, solved na kami nun. Okay na, ox na yun. Yan. So, yun. Yun ang balitang, pagga-garden. Yan ang gardening journey namin. Ang pinagkakaabalahan namin sa ngayon tuwing hapon, bukod sa magwo-walking. Yan, yung mag-garden. Ngayong araw na to lang kami hindi nakapag-walking kasi sobrang lamig, ang lakas nga ng hangin. Ayan oh. Ganda, di ba? Tuntua talaga ako. Yan pa naman ang favorite kulay ni Mami, mga purple na ganyan. Ayan oh. Nunod kami vlog eh. Vlog namin kasi kawawa naman, wala nanonood eh. Kami na lang manunood. Nanood naman kayo! Pero nakakatawa, mula nung nagbakasyon kami sa Pilipinas, hanggang sa ngayong nakabalik kami dito sa Canada, dumami yung dumami-dami yung mga nanonood. At yung subscriber. So, thank you sa lahat ng mga nanonood. Please keep on watching. See you on the next vlog. And thank you. Bye. Guys, may problema. Hindi tayo makatawid at hindi tayo makadiretso sa kasi may tumatawid eh. Kanina ko pang hinihintay. Hindi pa tumutuloy oh. Tagal naman tumawid yan, tutulungan ko na. Tulungan mo na nga. Oh, dalawa pa sila. May isa pa doon tumatawid rin. Yeah.
Pinatulong ko na si Jero kasi may tumatawid na itim. Itim na basurahan, no? Let's go! Takbo! Bye, old man. Alam niyo ba, sumali na naman yan. May sinasasalihan na naman itong batang to. Track and field naman daw. Talaga naman. Lahat dala ng sports sinalihan. Who is faster than the car? Yan. Ba't yung atin hindi tumawid, oh? Sa sobrang lakas ng hangin, guys. Tingnan nyo, may tumba naman dito sa kabila. Napakalakas ng hangin ngayon. Nakailabas ko pa naman yung mga halaman. Yari. Yan. Naikwento ko ba nung nakaraang araw, nung last na kami ay naglakad, itong isang to ay nagbike. Tapos nandito siya sa likod, sa bakali siya dumaan kasi dito niya ibabalik yung bike sa likuran. Kami naman tatlo na nag-jogging lang kami tsaka naglakad. Doon kami sa harapan. So hindi namin nakita ang pangyayari. Pagpasok namin sa bahay, aba, bangas na ang ano. Guys, look. Bangas na ang kamay. Ayan, ano nangyari? Meron siya sa kamay, bakbak. Meron din siya dito. Taran! Ayan, kaya may ginagamot kami. Ito, ito masakit. Kasi ano siya, script talaga, duguan. The school they added the thick one instead of thin like this. They made it so thick, and then they added the tape on top so it didn't have anywhere to breathe, and then the sweat keeps going. Ano yun, into yung parang it. nagtubig-tubig, hindi yung sweat. And then it Halika na, halika became- na. And it became white. Kaya No, nga. there was sweat at school. But Ah. they made me sweat here, Oo. and then it dripped down. Halika na. Pero happy ang mga yan kasi ngayon Long ay weekend. Thursday, wala silang pasok bukas, Friday. So very very long weekend para sa kanila. Sa amin mga trabahador, normal lang, wala kaming pasok ng Sina Mami walang pasok ng Monday, di ba? Yeah. Can Ako naman, syempre ang Monday ko is Sunday, so wala akong pasok ng Sunday. I tell them something? Pero sila, wait lang. Pero sila ay wala silang pasok from Friday to Monday. Wow, sarap ng buhay. Ano 'yan? Tomorrow it's PD day, so it's break. And then on Monday, it's Monday. Ay, wow! Papakita kayo mga anak, Yeah. mga tulips natin. Oh, lalabas This na. one's the best. It's already grew seeds. Okay. And Yun na. and on Wow, Monday, ang laki ng buka. I know. Oh, ang lakas ng hangin. I'll shield. Ang lakas ng hangin. Ito naman, pink. Tsaka ito, laglag na. Yun yung napaka ni kuya, oh. Baka ganyan din mangyari sa'yo. On Monday, it's Victoria Day, so we get break. Lakad. And then on Tuesday, the school has a surprise for us. Ano yun? For every single student. Surprise what? They put on the announcements. Oh? Free fries and burgers on Tuesday. Wow! Hindi na surprise, alam mo na eh. But we got surprised when they told us. Bakit may ganun? I don't know. Because of the holiday, Victoria Day? Yeah, maybe. I don't know. They didn't tell us the reason why. Hmm. But they just said May surprise daw pero alam nila. Fries and ano yan? fries and burgers Burger. on Monday. Di nga. Wait, Tuesday. Para sa class nyo lang. It said on the announcements. Gusto ko daw whole school. I think it's Big in the breaks? announcements. Yeah, they said free for everyone. That's what they said. O siya, likumin mo na ang bag, mga baunan. Baka burger na ganito kaliit. Baka. And they give us like 10 pieces of fries. Like maybe. Ayun! Masaya din ako, wala akong hatid bukas ng umaga. Wala akong sundo bukas ng umaga dahil nga wala silang pasok. The next day. Iyan kauuwi lang ni Mami galing work. Anong oras na? 5:20. Umabot. Aalis pa kami. Susunduin namin si Jero sa sa Southland Leisure Center at mag-swimming ang magpinsan. Yeah, may mga... Ano ngayon? Meron kaming
ECE Day ECE ngayon. Day? ECE Day. Yung araw ng mga early childhood educator. Kalahin mo, may araw din pala ng gano'n. Yes. Ba't walang araw ng mga forklift operator? Oo nga, celebrate ko natin. Ayan, so, of course, as usual, they give flowers. Yan, no? Meron kaming, galing sa Bright Path, sa aming company, they gave us a bag, useful bag, maraming laman. And then, Pwede lagyan ng pang Sharon yan. yan. Yung mga parents, nagbigay ng chocolates. Yan, chocolates. At may nagbigay ng free gift certificate ng Essential Facial. Salamat sa aming sponsor. May ganon. Yeah, marami siyang freebies pa sa loob. Tara na, at puntahan natin si Kuya. Kanina pa yun doon. Iinom lang ako. Si Jeron ay nag-bonding sila magpinsan, si Carl. Nagbus lang siya simula dito sa Mackenzie Town, nagbus siya papuntang Southland kasi doon pa sila nag-badminton sa Southland Leisure Center. Eh nung after daw nila mag-badminton, parang sabi nila ang dami pa nilang oras kasi nga haba ng time nila eh. Naisipan mag-swimming. Nag-swimming sila doon. Ayun. Tapos ngayon, naantay kami. Kasi nga, sabi nga ng mami, ay susunduin na lang namin doon. Pipick upin na lang namin sila. So, ayun. Tara na. Ay, nakakita nga ng bumili sapatos na pantakbo. Wala kasing pantakbong sapatos si Jeron. Eh, nawiwili nga kami laging tumatakbo. Yung suit niya, yung lagi ginagamit niya. Oh. At least ito saktong-sakto kasi ay naka-sale ang Puma. Magkano lang? $40 naka-sale. 'Di ba? May pangharabas ka na. Hindi pang harabas. Ay pang ano pa, nakuha pa siyang tatakbo sa track and field. Oh, yun, sakto. Pang jogging natin yan. Tsaka pang-jogging natin. Ako ito pa rin Pero, yung pangharabas kung pang-jogging ko eh. Wala nga laba-laba to eh. Iba pa yun daddy ang Oh? jogging sa pangharabas. Hmm? Iba pa yun eh. Pangharabas. Sa dirt. Sa ano. Ito ganito. Pang ano lang, pang track. Oh. Na-drop na namin si Carl kanina galing sa swimming nila ni Jeron. Ngayon ay at saka badminton. Ngayon ay bibili kami ng konting groceries tsaka yung plano naming bilhin na pang lulutuin namin baon bukas kasi nga ay balak naming mag-road trip bukas. Bahala na kung saan makarating. Tara, dito kami pumarke sa tabi nito. Poro kasi oh. Sarap video no. Astig ah. Ano pang tawag diyan? Corvette na. Bagay sa'yo, nakaputi ka pa ganyan, no? Oh.